ginagamit niya. So, ano po, tapos po nun, bukod po sa mother ko na talagang nakita namin yung improvement sa health niya, ginamit niya rin po yun sa dalawang alaga niyang aso. Hindi po na-document yung sa ano niya kasi nakakalimutan ng mother ko mag-picture. Pero talaga pong na-save yung dalawang alaga niya. So, doon po nag-start na lumalabas ang mother ko kahit hindi niya alam na ginagawa niya na yung business sa pamamagitan po ng pag-share nung experience niya. So, yun po, nagugulat na lang ako pag nag-share ako dun sa kapitbahay namin na may ganito. Nasabi na pala nung nanay ko, hanggang sa yung mga malalapit po sa amin, nalaman na rin. So, yung iba naniniwala, yung iba hindi, yung iba nag-try. So, part po talaga yun ng business natin na talagang hindi lahat maniniwala. Pero ang isa pa po sa testimony ko na talaga namang tumatak po sa akin, yung pong na-sharean ko ng na may breast cancer po. Stage 4 na po siya. Tapos po nung po yon, first month ko pa lang, October po ako nag-member, November na-meet ko po tong may breast cancer na to. So, sabi ko po itry lang nila kasi wala namang pong mawawala. Nung time po kasi na pinuntahan namin siya sa bahay nila is po siya, bedridden na. Nakalimang chemotherapy na po siya. Tapos po lalo po siyang nanghina nung nagpapakimo siya. Tapos ang sabi niya po sa amin nung unang pagbisita namin sa kanya, ayaw niya na magpakimo kasi daw po hindi na siya makalakad. Ang sabi daw po ng doktor, yung pamamaga nung kanyang binte, nung buong binti niya, tung tuhod niya, ay side effect din daw po ng chemotherapy na ginagawa sa kanya. Although sa breast po talaga yung cancer niya. Tapos po hindi na siya nakakabangon sa higaan. Ang sabi niya po, almost 2 months na po siyang hindi nakakakain ng maayos. Palaging tubig lang daw po, tas konting lugaw. Kasi ibinabalik niya lang daw po kapag kumakain po siya. So, yun po, sabi ko po itry namin. Tapos pinahiran ko po siya nung nandun kami, free demo lang po. Pinahiran po yung lahat ng pulso niya, tas yung dun sa mismong breast niya, tsaka yung namamaga niyang binte. Alam niyo po na shock din talaga ako nung unang, yun yung kasi, ako po kasi, since bago nga noon, wala pa akong masyadong nakikita talaga maliban dun sa mother ko pa lang kasi yung gumagamit. Kinabukasan po tumawag yung mister niya at ang sabi, dala na nga daw po ng cream kasi magdamag daw po mula nung pinahira namin siya nung hapon, yung buong gabi na yon. Ang nangyari daw po, walang tigil sa paghingi ng pagkain ng misis niya. So, yun po talaga, grabe yung sabi ko grabe, ganun kabilis, nagka-effect po sa kanya, ganun kagaling yung Firmax. So, yun po, nung gumamit na po siya, after 3 days po, dinalaw namin siya. Binalikan po namin siya para kamustahin. At na-shock po lalo ako dun sa naging resulta kasi po unang-una po nung pagdating namin siya, bigla po siyang bumangon mag-isa sa higaan. Which is, hindi niya po magawa-gawa yun nung una namin siyang dinalaw. As in, hindi niya kayang ibangon yung sarili niya sa higaan. Tinutulungan pa siya ng mister niya. Pero yun nga po, nagulat ako, biglang ang lakas niya, bumangon siya dun sa higaan, tapos nagkukwento na siya na nagkukwento, ang lakas na ng boses niya. Sabi niya po talagang nabigyan daw po siya ng bagong pag-asa. Kasi nung pong time na pumunta kami sa kanya, ang sabi niya, inaantay niya na lang, tanggap niya na po na kukunin na daw siya ni Lord. Inaantay niya na lang yung time niya. Pero po dahil nga doon, nabigyan po talaga siya ng pag-asa. At ngayon po, after almost 7 months na paggamit niya, okay na po siya at nakakalakad na po siya, namumuhay na po siya ng normal. Hindi na daw po sumasakit yung breast niya, although meron pa pong bukol. Pero yung sa binti niya po, talagang wala na po, nakatayo na po siya at nawala na po yung yung magang-maga po kasi yun eh. So siguro po next time or isa-send ko na lang po dun sa testimony natin, GC natin yung mga pictures niya kasi di pa kami nagkakausap na iaano ko po yun doon eh. Pero nung last time po na nag-event dito sa May Kawayan, nag-share na po siya, nag-testimony po siya, nag-appear po siya doon na kung paano po talaga natulungan siya ng Firmax.
So, marami pa po akong mga sa mga anak ko, sa mga anak ko. So, napakadami po talagang magandang dulot ng Peer Max sa atin, sa buhay, lalo na po personally sa buhay namin kasi naliliit pa po yung mga anak ko. So, dati po lagi kaming pedya, lagi konting inubo, nilagnat, sinipon, pa-check up, pa-check up. Pero since nakilala ko po ang Peer Max, wala na pong check up, check up. Lahat po ng health issue, health concern ko, pahid-pahid na lang at napaka-effective po talaga. So kaya ganun po talaga ka-eager ako na i-share din kasi talagang malaking tulong po ito. Sinasabi nilang mahal pero actually hindi po talaga siya mahal. Napakamura niya po kung i-compare natin dun sa mga ginagastos natin na akala natin ay nakakagaling pero yun pala ay lalong nakakasira po ng ating health. So, yun po muna ang share ko for tonight. Maraming salamat po ulit sa opportunity na ibinigay niyo sa akin para makapag-share sa gabing ito. Thank you po at God bless po sa ating lahat. Back to you, Ma'am Annie. Wow, thank you so much, ma'am. Amazing talaga yung product natin. Maraming salamat po sa yung napakagandang testimony. Nakakatuwa po. Talagang mabibigyan po ng hope yung mga taong wala na po ng pag-asa. At maaari Yes po, po, isa po kayo sa totoo. nakatulong sa Opo. Talaga nakaka-amaze po yun. Kahit po ako talagang hindi ko na po talaga bibitawin itong Permax 3. So Ma'am Glenda, ano po masasabi niyo naman sa testimony ni Ma'am Atanasia? Napakaganda talaga ng Permax, no? Talaga nakaka-amaze. Kung malalaman lang talaga ng bawat tao yung benefit na makukuha nila sa paggamit ng Permax. Talagang marami siguro maliligtas na buhay, maraming mga tao na matutulungan din pagdating sa finances kaysa gumagastos sila na malaki sa mga gamot na tinitake nila. Ayun, mamaya na ako magkukuwento nun sa'kin. So thank you so much, ma'am. Medyo umulan naman na sa akin na. Andiyan na po ba si Sir Bong? Sir Bong? Wala pa po ata si Sir Bong. Pakilala ko na muna po si Ma'am, yung isa pa po nating speaker na taga Bulacan din. Kasi wala pa po si Sir Bong, baka po nasa biyahe pa po siya. Nakiusap naman po siya na kung sakali. So, ready na po siguro yung isa po nating magaling na leader sa Bulacan. Siya po ay isa namang teacher. Dati po skeptical din po siya sa ating RF3 na opportunity. Kasi ako po ang nag-offer sa kanya nung pinakauna. Kinukulit-kulit ko po siya kasi pinsan ko rin po yan. Pero dahil po sa teacher nga po siya, busy palagi. Yun naman po lagi niya sinasagot sa akin, busy. Pero ang iniiwasan niya rin po siguro dahil business na ganito, mga networking, dati niya na po pinasukan noon. Kaya parang, po siya, ilag po siya sa mga ganitong industry. Kaya naman po, siguro po, ang sinasabi nga po dito, yung malimpanawagan po na perfect timing naman po. Dumating po kasi yung time na pinanawagan na siya ni God na pumasok sa RF3. Yun po yung kinontak niya po ako para po magamit niya po ang product ng RF3. Po, bali siya na po yung magkikwento sa atin ng buong istorya. So tawagin ko na po si Ma'am Rosalie, isa pong speed teachers. Sige po, Ma'am. Hello, good Ma'am morning po Rosalie sa lahat. Clear po ba ako? Hello? Yes, ma'am, clear. Okay, Clear naman po. Thank you, Coach Executive Annie Soriano sa napakagandang introduction na yan. Huwag kang mag-alala, hindi na ako natatakot. Matapang na ako ngayon. Laban. Laban te. Laban. Okay. Tulad nga po na sinabi ni Executive Annie Soriano, magpinsan kami. Nung time na yon ay kasi naman, business naman kasi inaalok mo sa akin. Pero magkaganon pa man po, a blessing in disguise yung nangyari sa family ko, lalo na dun sa anak ko. First time po na magamit namin ng product sa anak ko noong 2021 na nagkaroon po ng autoimmune disease. Yun po yung transverse myelitis, sabi po ng doktor, which is very rare case po na out of 1 million people ay 1 to 7 lang po yung
nagkakaroon na possible. So, rare po iyon. Kaya po, nung time na yun, siyempre po, may ini-introduce sa akin si Annie noon. So, hindi na po ako nagdalawang isip. Sinunod ko lahat ng mga sinasabi niya hanggang sa hanggang sa si Coach Ramon Narbato po ang napakisuyuan niya na magpunta sa hospital. But before po na mapunta kami dun sa hospital na yun, marami na po kami napuntahan. Hindi kami inaccept kasi hindi naman COVID yung anak ko. Transverse myelitis na kung saan napaparalyze po yung katawan dahil yung nerves po ay unti-unting humihina. So, yun po, pahid lang tinuro sa akin ni Coach Ramon sa hospital kung paano ipahid sa anak ko. After 3 days po ng pahid, ay naigagalaw na po ng anak ko yung binti kasi po yung pag-paralyze ng katawan ng anak ko ay from lower limbs, papataas po. So, tinuro po yun. Wala pong binibigay na gamot yung mga doktor ng time na yon kasi nga po hindi nila alam kung ano po yung sakit at kung ano yung gagamutin sa anak ko. So hanggang sa tuloy lang ang pahid hanggang ika-5th day po ng ma-MRI siya, ni-request po kasi ng doktor para makita kung ano nga po yung sakit. After ng MRI, doon po na nakita na ang sakit po niya ay transverse myelitis. Nung ipinanik po yung anak ko sa room niya, since yung pong bayaw ko ang nagbantay sa kanya dahil pinauwi po ako ng time na yun dahil na-COVID po ako mismo sa hospital. So, nung nakita po ng bayaw ko na nakatayo na yung anak ko from bed, binidyo po niya, then sinend po niya sa akin. Tapos po, tuwang-tuwa po ako syempre bilang ina na wala pang binibigay na gamot yung doktor sa anak ko ay nakita ko na yung progress sa kanya sa pamamagitan lang ng pagpahid. Di po ba very amazing? Then, tuloy-tuloy lang po iyon. Sabi ng doktor, ipapa-lumbar puncture pa kasi nga di sila bilibian ano ba nangyayari, bakit nakatayo na kaagad. Um, Hindi po ako pumayag na ipa-lumbar puncture ang anak ko kasi alam ko kung masakit yon. 9 years old pa lang po siya noon, time na yon. Isa po siya sa triplets ko. Then, after po noon, di po ba walang gamot. So, ang binigay po nilang gamot sa anak ko ay pang TB. So, inuugnay nila siguro doon dahil yun ang malapit na gamot na possible na ibigay sa anak ko. Magkaganon pa man, sige, sumunod pa rin naman kami sa kanila, but then hindi ko po itinigil yung pagpahid ng gamot sa anak ko. Tuloy-tuloy lang po yun hanggang sa siya'y makalabas na ng hospital. Blessing po dahil magbe-birthday sila ng time na yun for 18 days sa hospital ay nakalakad po ng maayos yung anak ko paglabas. And then bago mag-birthday yung tatlo ay sobrang saya sa puso ng isang ina na tulad ko na makitang napakasarap nilang tingnan na masaya silang magkakasama nung nag-birthday na sila. Yun po, very amazing though hindi lahat ng kakilala natin naniniwala, even family natin, even hanggang ngayon, maraming sa family ko ang hindi pa rin naniniwala, but then nagagamit ko na ito sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Tuloy lang po tayo, marami po talagang hindrances, no, sa pag-aabot ng tagumpay, marami po talaga. So, to continue my stories, marami po akong testimonies na regarding sa Prada kaya hindi na ako bibitaw. Patuloy lang ang laban. So, nung last year po, 2023, binigyan na naman kami ng pagsubok. Buti na lang may Formax talaga. Yung kapatid ko po ay nagka-heart failure. So, madami pong sakit na nakita sa kanya nung siya ay nadala sa hospital. But then, pinahaba po ni Formax ang buhay niya dahil 1 linggo pa po siya na puro pahid lang bago po madala sa hospital. Pagdating po doon, again, ito na naman yung nakakatroma na sabi ng doktor, kukuha na ng tubig sa pamamagitan ng pagbutas sa likod. So, ayoko nga po ng ganung mga butas-butas na yan. So, hindi po ako pumayag. Sabi ko, kung may oral medication kayo ibibigay, bigay nyo na lang, pero wag po nyo pong bubutasan. So, sa hospital po, for 1 week, ako din po nag-alaga sa kanya. Ginawa ko po yung nararapat na gawin. Tanong kay Annie, dahil siya po ay massage therapist, ganun-ganun. Minasahay ko yung kapatid ko gamit yung Formax hanggang siya makalabas. No? At siya po mismo yung kapatid ko ang
nagpapatunay na malaki ang itulong sa kanya ng Formax dahil iniinom niya po ito. 'Di po ba sabi pahid sa mga pulso, pero mas nakagaling po sa kanya yung pag-inom po nito, 'no? Para po dun sa mga hindi nakakaalam paano ginawa ng kapatid ko, sa 1/4 po na cup ng maligamgam na tubig, maglusaw lang po ng mga pea size hanggang makita niyong medyo color yellow na siya, then saka po iti-take, okey? Meron po akong ginawang compilation kaya lang po hindi ko mapapakita dito kasi po, mahirap kontrolin bago bago pa lang po tayo dito pero but then nakakasunod naman tayo. So iyon po, hindi ko lang po na masyadong pino-post kasi yung mga ganoong testimonies kasi alam niyo po ba kung bakit? Nananakaw po yung ating mga testimonials na wherein iniiwasan po natin na magamit ito ng iba, ng iba, alam niyo na. Okey po, kaya so for private na lang, doon sa mga hihingi ng mga testimonials puwede naman po tayong mag-share. And then lately lang po yung tatay ko po ay nung June 1 'no, June 1 na-high blood po siya. Nag-180/90 po ang tatay ko. So, si mother ay ano na po sa akin, kumbaga train na po siya sa'kin kung anong mga gagawin. Pinainom niya po si papa ng gano'n nga po, ng Formax, nilusaw po sa maligamgam na tubig. Yung pong blood ni papa, yung, BP niya ay after na mapainom ay nag-130/90. Pero yung 90 po yung nakakatakot kasi hindi po siya bumababa. So, fluctuating, bumababa naman siya, nag-150/80. Tapos maya-maya nag-aano na naman kaya po nag-decide po kami na, dalhin na din po siya sa doktor kasi para ma-laboratory test for extra ano po, care na din po na hindi mauwi sa stroke. Then, kinabukasan po pinauwi din po ng doktor kasi nag-okey na si papa. So, eto po yung mga instance na, though hindi naman kaagad-agad mapapagaling natin yung pasyente, kumbaga yung pong, agarang lunas na maibibigay natin na masa-save natin ang buhay ng isang tao na hindi kaagad-agad, na hindi agad mawawala 'no, mawawala alam natin 'yan na bago madala sa hospital. So, maagapan dahil yung BP ni papa no'n ay talagang sabi ng doktor kung medyo nagtagal pa baka na-stroke. Pasalamat po ako sa Diyos dahil, may Formax tayo. Ito po yung, isang napakalaking blessing sa atin na nandito sa industry na 'to, na hindi lamang sa pangkabuhayan. Panalo na tayo sa totoo lamang dahil sa product natin. Thank you very much po sa mga nakikinig. Kaya po puwede niyo pong subukan yung mga hindi pa po, nakakasubok ng product, maniwala po kayo sa akin, malaking tulong po ito sa atin. Thank you very much for listening, Coach Annie. Ma'am, thank you so much po sa napakagandang mensahe pong pinaabot niyo po sa mga pakikinig po natin dito sa gabing ito kasi yun nga po sinasabi niya ng ano, salamat po sa Diyos kasi meron po siyang ginagamit na isang material na makakaligtas po ng buhay. Hindi ko po talaga maisip kung paano po kaya ang buhay namin kung wala po ang Fermax. Tulad po yung kinikwento ni Ate Rosalie. 3 pamilya niya na po sa family niya nailigtas. Isipin niyo po ang bilis po ng buhay. Pag dinala niyo po yan sa ospital, kung wala pong Fermax, totoo po yun. Kung hindi po nila ginamitan ng Fermax yan, 3 na po ang nabawas sa pamilya ni ate. Nakita ko po lahat yan kasi saksi po ako mula pa po sa anak niya na paralyze. Yung kapatid niya po, nakita ko po talaga yan nung bumagsak ang katawan as in po talaga. Nangingitim na po yung niya, nag-dry na po siya, hindi na healthy ang skin niya. Makikita niyo po kasi sa skin na hindi healthy po ang tao, na may diferensya na po ang kanyang internal organ kasi sabi nga po ng mga doktor, sa skin mo po mababasihan yon. Ngayon po yung katawan po ng kapatid niya talaga pong ang itim-itim na po niya, dry na dry. Tapos hindi na po siya nakakahinga ng maayos. Kaya dinala na po sa ospital. Nakita ko po yung sakripisyo ni Ate Rosalie sa kapatid niya. Either hindi po naniniwala yung kapatid niya sa Fermax 3, talagang wala po, 0-0 talaga po yung paniniwala niya. Pero dahil po niligtas po siya ng Fermax 3, after 3 months nagulat po ako, ang ganda po ng katawan ng kapatid niya.
Talagang unbelievable po yung nangyari sa kanya. Alam niyo po ba yung kapatid niya ngayon, hindi niya po mawala sa bag po niya yung Fermax 3. Yeah, Everyday po niya nagtrabaho siya. iniinom po. Opo. Saka ang yun, ang sabi po ni ate, ang maganda po doon, fit to work po yung kapatid niya. Isipin niyo po yun. Ang dami po ng kanya naging komplikasyon sa katawan. Panibagong buhay po ang binigay sa kanya ng Diyos. Kaya wag na wag po ninyo siyang babaliwalain. Yung narinig po natin ngayon, isa po yung blessings. Pag yan po pinalagpas nyo sa isang tenga nyo, para nyo pong sinabi yung blessings ni Lord, parang wala lang po sa inyo yung araw na tong, yung gabing ito. Hindi po ito business ang pinag-uusapan natin dito. Isa po itong blessings na makakabuhay po ng tao, makakaligtas po kayo ng buhay. Hindi po mahal din ang product. Mura lang po yan kung babasihan niyo po sa ospital pag hiningi po sa inyo. Tapos alam niyo na po yung mga susunod na pangyayari diyan eh. Paulit-ulit lang ganyan. So, nadala po ako sa kwento ni ate kasi isa talaga ako sa saksi sa kanyang mga kwento. So ngayon po, ibigay ko naman po ang ating mic kay Ma'am Glenda. Siya naman po ang magbigay po ng ating susunod na guest. Ma'am Glen. Thank you very much, Coach Annie. Ako nga po pala si Glenda de Guzman. Isa po akong financial educator bago ko po ginawa ito. Napunta dito sa RF3. Ako po hindi ako after dati sa product. User lang po ako. Pero bakit ko to ginawa? Dahil dun sa business side. Pero hindi ko muna po yun ikwento. Ikukwento ko lang muna po nga sa inyo yung product. Kasi po, yung product, sa akin lang po, ginamit ko siya nung panahon ng pandemic. User lang ako. Pero 2022, doon ko po nakita yung halaga ng product. 2022, may nagbalita sa amin na yung kapatid ko, inatake, nasa hospital. Ako naman, komportable ako. Sabi ko, wala yun. Wala naman sakit yun eh. Yung parang ganun, dumating ako ng hospital na hindi ko naiisip na patay na siya. Pero yun ang sinalubong sa akin ng doktor. Dead on arrival na daw yung kapatid ko. Pero ako, parang hindi ko matanggap sa sarili ko na wala na siya. Kasi nga, alam ko wala siyang sakit eh. Sabi ko, baka merong paraan na pwedeng gawin. Kasi naririnig ko naman noon na merong patay na, nabuhay. Nag-iisip ako na pwede kong gawin. Baka maduktungan pa kasi hindi pa niya oras. Ganun yung nasa mindset ko. Hindi pa niya oras. Pero alam ko naman na wala akong karapatan magsabi noon dahil si Lord ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Pero ganun yung mindset ko. Baka meron pang paraan. Pero wala talaga akong maisip. Nung dumating yung sister ko, tinanong sa akin, ate, anong ginawa mo? Sabi ko, anong gagawin ko? Wala. Dapat daw, hinila ko yung itlog ng kapatid ko. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi kong ganon. Tapos, sa isang seminar, doon ko narinig yung nasa hospital din, namatay, dinala sa morgue, pero hindi pa nagagalaw yung bangkay. Ang ginawa, siguro parehas lang din kami ng nararamdaman ng time na yon na baka may pag-asa pa, maitry. Ginawa niya, inilagay niya sa yung Fermax sa mineral water, yung tamang amount lang ng water, tapos pinainom dun sa patay. Medyo naninigas na yon kaya medyo hinihila nila pababa para bumaba yung tubig. Then after 30 minutes, umubo at nabuhay siya hanggang ngayon. Doon ko naisip yung kapatid ko. Sabi ko, kung alam ko lang sana yon nung time na yon, ginawa ko. Kaya lang hindi ko alam. Hindi ko alam yun. 2022 nangyari yun. Pero siguro may reason talaga. 2024, nangyari naman doon sa brother kong isa. Nakita na lang siya ng sister ko na umuhol. Kung natuluyan yung kapatid ko, ang tawag sa kanya yung binangungot. Kasi naninigas na yung katawan niya, pawis na pawis siya.
na parang meron nakabara sa bibig niya na gusto niya magsalita pero hindi na magawa. Siyempre ako, alam ko na yung Formax, nilagyan ko siya ng Formax. Nilagyan ko lang dito sa pulses, sa leeg, sa dibdib, sa left hand niya lang, yun lang. Kasi kagulo na kami, taranta na kami, dalhin na daw sa ospital. Ayun talaga yung nasa isip, dalhin sa ospital. Inalibas siya ng bahay na diretso yung katawan niya dahil sobrang tigas. Tapos pagdating pa ng ospital, kulang daw sila sa equipment doon, lipat naman kami. Yung pagtakbo ba ng papunta hospital, pwede na may mangyari. Pero talagang pasalamat ako may Formax kami na naia-apply. Pagdating ng hospital, doon sa pangalawang hospital, ang inuna nila, sign up ng form, BP, kailangan ng lab test, CT scan, naninigas na. Yun pa yung inuuna. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala yung emergency. Emergency na, dapat may ina-apply na. Pero wala pa. Talaga palang mamamatay yung pasyente kung ganito yung sistema. Sabi kong ganon. Pero alam nyo ba, na kinabukasan lumabas ang kapatid ko na hindi namin alam kung anong nangyari sa kapatid ko. Yung result ng CT scan ng lab test, binalikan pa kinabukasan. Nakita niyo kung gaano ka-effective yung Formax, kung paano siya nakakatulong na maligtas kasi yung paninigas ng katawan natin, sobrang banat ng nerves natin noon na kaya pala nagkakaroon ng naputukan ng ugat, yung mga ganun. Ganun yung naisip ko, kaya pala namamatay yung tao pagpunta ng ospital kasi sobrang stress sa mga nerves. Pero ang Formax po, pwede palang makatulong sa atin. Kaya ako po, lagi kong sinasabi, share ko yon na napaka-importante na may alam tayo na pwede nating gawing pang first aid. At yung Formax po, pwede talaga maging pang first aid natin. Pwedeng magligtas ng buhay ng tao. Yun po yung masasabi ko sa inyo kasi napakaganda. At isa din niya sarili, yung ganong prake, kung kayari, na kailanganin natin nagkaroon ng emergency tayo. Pero mabuti nang may alam tayo. Yun. At saka isa pa, ito po, nangyari talaga to sa amin during our team building sa Zambales. Ito yung pinaka-work kong nakita na iniisip namin lahat na sobra. Kasi yung isa sa team ko, nangingitim na siya, lumabas na yung dugo sa ilong niya, naihina siya, naninigas din yung katawan niya. At sabi ng mga doktor, dahil may kasama po kami mga nurse at doktor, yung ganong senaryo, karaniwan daw po, iyon ay dead on arrival na pagdating ng hospital. At sa layo po na tinakbo namin, kami po yung nasa sasakyan papunta hospital. Simula Botolan, Iba, Zambales. Medyo tatagal po ng 30 minutes. Ganun po. Talaga po, natakot na kami. Parang namin, ano na siya, wala na siya. Pero salamat talaga sa Formax. Buhay siya hanggang ngayon. Eto, pakita ko po sa inyo yung video nung time na yon. Wait lang po. Mag-share screen ka, Glenda. Hello po. Ilan meron na? Wala pa pala. Kung marunong mag-share screen si Glenda, para mapakita niyo yung video ni... Ay, kasama tayo ron, Ani, si Winnie. Na-witness natin din yun. Hello. Hello, sorry nawala ako. Naririnig na po ba ako? Yes, Yes, ma'am, ma'am. naririnig po. Nawala rin ako eh.
Sorry po. Sorry. Hirap ng ano po ng Yun yung signal ko. pasensya Pakilala niyo ko, po. pakilala ko sa inyo yung team ko na hanggang ngayon talagang buhay siya. Hindi siya naputokan ng ugat. Walang nangyari sa katawan niya. Normal siya kung ano siya dati. Ganun pa rin siya. Ito po si Winnie. Dito Winnie, po ang siya sa mute. Zoom, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Ayun. Buhay na buhay at Ayan pogi-pogi. po. Good evening, sir. Ayun siya, talagang ano siya, wala, hindi niyo siya kakitaan na nagkaroon siya dahil wala pong nabago sa kanya, siya pa rin yan, yung hindi tumabing yung mukha niya, walang pumutok na ugat sa kanya. Ayan po siya. Mag-hi ka, Winnie. Yes, ma'am. Good evening po sa inyo lahat. May mga sisters in RF3 World Philippines. Okay. Totoo po yung sinabi ni Ma'am Glenda. Although na hindi ko po alam yung whole na thing na nangyari sa akin. Pero first thing na naalala ko nung nag-blackout ako. So after that, hindi ko na alam kung ano nangyari. Lately, nalaman ko meron isang concern na one of our members na i-video para makita kung ano man siguro yung nangyari, yung thinking niya sa akin na actual kung ano nangyari sa akin, masabi sa family ko. So yun nga, because of the fear max, because of a powerful and tinatawag natin miracle cream, although na may explanation through science, laking bagay yun na nakatulong sa akin. Naisip niya yung buhay ko. Yun, nagkagulo nung time na yun sa Botolan, Sambales. Pinahiran nila ako ng Firmax. Yun nga, nawala na daw akong malay, last breath, tumulo yung dugo ko, nahihina ako sa shorts ko. So, kaintindi nila, wala na ako. Wala na talaga ako. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Nagtiwala sila sa Firmax 3, 100%. Umasa sila na ma-recover nila ako. So, by praying, sa mga kasama ko, hanggang ngayon, nagpapasalamat ako. Nakilala ko yung RF3 World Philippines. Gayon din, yung mga kasama ko nung during that time, mga ka-team ko, Coach Glenda De Guzman, Ma'am Pia Rans, Loreto, Sir Mon, Sir Gerald, of course, si Sir Alan, tsaka si Sir EJ, mentor natin, lahat yan, na talagang totoong may produkto tayo na nakaka-cure talaga siya ng sakit. Although hindi siya naka-license as a medicine. So, 100%, I really think for that product kasi in-apply nila sa akin yun. Kasi kung dinala nila ako ng hospital noon, hindi nila in-apply sa akin yun. On that day, baka patay na talaga ako. Kasi alam naman natin lahat yan, pag dating sa hospital, unang tinatanong, anong pangalan mo? Anong address mo? Ano bang trabaho mo? Di ba? Paano ko ba yung way of living mo? Paano ba? Sa dami ng tinatanong at daming information na kailangan ng hospital, pagdating ng pasyente, talaga mamamatay. Kasi wala namang agad first aid niya apply sa iyo. Unlike nung nangyari na yun, very thankful ako on that time nangyari sa akin yun. Lahat sila ng mga members natin, nandun ni dalang Firmax. Inubos nila sa akin yun. So, nung time na yun, sabi ng mga practitioners na mga kasama natin, ka-member natin, may mga doctors, may mga nurse, wala na daw. Deads na ako. So, thankful ako, hindi sila nawala ng pag-asa. Continuous in-apply nila sa akin yung Firmax. Hanggang sa nagkamalay ako. So yun, hopefully, very thankful talaga ako tsaka malaki utang na loob ko sa kanila because of my fellow members, my brothers and sisters, kaya na lang ang tuloy tawag ko sa kanila kasi talagang hindi nila ako pinabayaan. Talagang naniwala sila sa produkto natin na talagang nakaka-cure talaga because of the herbal medicine talaga. Talagang totoo siya. So, continuous lang tayo, magtiwala tayo. Siyempre, kailangan natin talaga ng effort to spread yung tinatawag na mensahe ba sa atin. Hindi lang mensahe ng Migad, mensahe din nung company na di lang tayo nagninegosyo, gusto rin natin tumulong sa mga may sakit. So, yun lang. Thank you very much, Coach Ma'am Glenn. Hindi dahil sa inyo ni Ma'am Nance, wala ako dito, wala na rin ako dito. Kung hindi ako naging member ng RF3. Siguro may purpose si God, kaya yung time na yun, doon nangyari sa akin.
para bigyan niya ako ng another life. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ah, Back to you, Ma'am Glenda. Thank you, Sir Winnie. Thank you. Ayun po, totoo po yung sinabi niya. Siguro nga, may purpose may purpose bakit ako naandito. Nawala yung kapatid kong isa, pero siguro para i-survive yung isa ko pang kapatid na lalaki. Dalawa lang po yung kapatid kong lalaki. Yung isa na survive. At napakahalaga para sa akin, importante na may alam tayo. Kasi yun nangyari sa kapatid ko nung una, wala akong alam. Pero buti na lang sa pangalawa, nalaman ko na, natutunan ko na. Kaya ito po, talagang very passionate po kami sa pag-share nitong Fermax dahil naniniwala po kami lahat na malaki ang maitutulong nito sa bawat tao. Although mayroong mga question siguro yung iba dahil bakit beauty cream ito, paano ito nakakagaling? I-try niyo na lang po kasi lahat kami nag-try lang. Kahit ako nung sa umpisa, nung ginamit ko siya, namumulampat ako. I-try ko lang po siya. Yun po nag-umpisa yun. Kaya ako nakilala ko sa Formax. Ayun po, yun lang po yung mai-share ko. Salamat po sa pakikinig. Back to you, Coach Annie. Hello po. Buti po maganda na po yung ulit ano ko. Bago ko po tawagin yung pang last nating guest. Gusto ko pong i-share sa inyo itong bago pa lang po na testimony ko. Kasi po meron po akong isang members na taga Pasig. Bali po yung anak niya, February po nag-chat po siya sa akin kung pwede daw po ang Fermax sa UTI. Ganun lang po yung message niya. After po noon, ilang months po ang dumaan, nag-April po siya. Hindi ko po alam kung nandyan po siya ngayon. I-share ko lang po yung story po ng anak niya. Noong April po yun, nag-message siya sa akin, critical na po yung anak niya. Naisugod po siya sa ospital, naka-confine na po siya. Malaki na daw po yung tiyan ng anak niya. Iyak po siya ng iyak, tinawagan ko po siya, tapos ikinunik ko po siya kay Ate Rosalie kasi nakikita ko po si Ate Rosalie that time sa kanya. Ang sabi po kasi niya sa akin, Ma'am Ani, bigla kang pumasok sa utak ko, sabi niya, pag ganito mga sesensya na po naging ako. Kasi ang sabi po niya, bigla kang pumasok sa utak ko, Ma'am Ani, hopeless na po ako ngayon. Baka maaari niyo po akong tulungan, sabi niya. Sabi ko, ano po ba may tutulong ko, ma'am? Kasi yung anak ko po, talagang nahihirapan na po talaga siya. Ma'am, makikita ko sa niya, nahihirap na siya. Ma'am, tulungan niyo po kami, nakikiusap po ako, sabi niya gano'n sa akin. Tao lang naman po tayo. Pag alam na po natin na ang tao, nasa critical ng kamatayan, mahirap pong umiwas po sa mga ganyan. Kasi kahit ikaw pong lumagay sa sitwasyon nila, na nangangailangan ka po tapos hindi ka po pagbibigyan, masakit po sa parte po nila yon. Nang time po na yon, hindi po ako nagdalawang isip, ma'am, sir. Humingi po ako ng tulong kay Ma'am France. Sabi ko, ma'am, pakipadalhan po ng product. Gabing-gabi na po yun, mag-aalas 11 na po. Pakipadalhan naman po sa Lalamove, kung maaari po, ma'am, sa ospital na to. Si Ma'am France po, hindi naman po nagdalawang isip, pinadalhan niya po yun. That time po, hindi na po nakakaihi yung bata. Pero po, inantay po ng nanay yon yung product. Naligaw-ligaw pa po yung product. Talagang pinapanalangin po namin na umabot doon sa bata. Mga bandang alas 12:30 po siguro nakarating yung product sa kanila. Nagamit po. Talaga pong tiwala po yung nanay na maliligtas po ng Fermax ang anak niya. Pagkadating po doon, sabi niya sa anak niya, talagang naano ko po, anak, andito na ang Fermax. Maliligtas ka na, anak. Sabi niya, gagaling ka. Ganyan ang boses niya pa. Tapos, sabi ko, ma'am, maniwala lang kayo, ma'am. Maliligtas yung anak niyo kasi yung pananampalataya niyo, malakas po yan. Yung pinakausap ko po sa inyo si Ate Rosalie, isa po yun sa nanay na parehas po na sa kalagayan niyo ngayon. Talagang nakita po namin ni Ate Rosalie yung pagiging ina ni Ma'am Maria Teresa po ang pangalan niya. Tapos po, kinaumagahan po, kinumusta ko po si ma'am. Sabi niya, ma'am, maraming salamat, hulog ka ng langit. Ilang beses ko na po narinig yan dito sa RF3 mula po nung pumasok ako dito. Lagi nila ako sinasabihin, hulog po ako ng langit. Salamat po sa Diyos, nakakatulong tayo ng maraming beses po sa RF3. Nakaligtas po yung bata, sa totoo lang po, nakaligtas po yung bata.
Ngayon po magaling na po siya. Yung tiyan niya po na lumobo, pumutok po sa puso niya yung bukol po nasa loob ng tiyan niya, pumutok po yun. Doon po dumaan yung bukol ng bata. Nakakaano lang po na nakakatulong tayo sa kanila. Kaya wag po kayong hihinto sa message. Dire-diretso lang po. Yun lang po, Ma'am Glenn. Pakipasa po kay siya po magpapakilala ng susunod na testimony. Wait lang, Salamat sa share mo, Ma'am kasi kami. Annie. Napapayak na. Ayan po. So, ayan po. Papakilala ko po sa inyo ang isang mag-share po. Isa po siya sa iniidolo namin dito sa RF3 World. At saka po siya po yung dahilan kung bakit kami nandito ng aking pinsan. Isa po siyang may bahay, napakagandang may bahay. At believe po ako sa kanya, lalo na po sa pag-explain niya po sa amin ng produktong ito. Yan, pinapakilala ko po sa inyong lahat si Coach Ma'am Francia Lorico po. Siya po isa sa mga mentor namin po dito sa RFG. Ma'am Franz, nandyan ka po ba, Ma'am Franz? Hello, Ma'am Franz. Hello. Ay, Ma'am Franz, ayan. Narinig po ba ako? Mahina, Ma'am. Wait lang ha. Yap ko lang yung nakasala. Hello, naka-bluetooth po kasi ako. Ay, yan pa naghingi pa yung aso ko. Okay na po ba yung sounds? Okay na, Ma'am. Yes, bali naka-bluetooth ako para napapakinggan ko lang kayo. So, yun. Ay, ano yun, Ma'am She? Kasi medyo malayo kanina. Narinig ko na lang pangalan ko. Pero narinig ko yung mga, share. Baka pwede mo, Ma'am, ma-share din, Ma'am, yung experience mo po sa Ma'am. Dito Pero sa... camera ha. Okay, Ma'am. Ayun, bago po, yung mga nandito. So, ayan, welcome everyone. So, first time po ako mapapakinggan. I-ano ko lang, i-brief and concise ko lang yung testimony ko. Yun, nag-start ako dito dahil sa kapatid ko na si Coach Ramon. And kami po ng family niya, skeptical person din po kami. So, ibig sabihin, hindi po talaga agad din naniniwala at given na po yan sa karamihan. Family mismo hindi naniniwala. So, yun po, dahil po ako ay isa po ako sa bugbog na ng synthetic medicine since high school. So, marami nang sa akin na parang akala mo is katapusan ko na. So, na-diagnose ako noon 2012 lang. Sa gallbladder ko pala is multiple gallstone. Dapat ooperahan ako noon, pero hindi ako nagpa-opera. And may problem din po ako sa lungs kasi may bronchitis po ako, bronchiectasis po. So it means po kasi yung once po kasi nagkaroon na po kasi ako nag-take na ako ng mahabang buwan ng synthetic. So doon po na-damage yung lungs ko, which is yun po ang naging result. Kaya nagkaroon ako ng bronchiectasis. So na-damage po siya, kumbaga bako-bako na. Kaya prone ako sa mga bacteria or sa mga na yan pag may mga sipon, ubo. Iba po ang nagiging case ng may isang bronchiectasis. So malala po ang nagiging infection. So pag na-infection po, nagkakaroon po ng kaka-cut out po ng naglalabas po ng blood. So which is hindi po yun madali kasi nahihirapan po akong huminga. So in short po, talaga magte-take na naman ako ng pain reliever or ayun po para lang ma-stop yung bleeding ko. Then ayan po ay sabi ng doktor, wala po yung gamot. Pero ang tanging magagawa ko lang is palakasin yung immune system para po kahit sa anong bacteria, may panlaban ako. So, hindi ako kapitan ng ganon para hindi ako mag-inom ng mga antibiotics. So, in short nga po, paulit-ulit yung nangyari sa akin kasi noon is
Ang mindset ko is once may pampagamot, akala ko okay, magiging okay yung katawan ko, inom ng gamot sa mga reseta ng med na hindi natin against those kasi ano po yan, trabaho nila yan. So, nung nag-start po ako na aralin ang natural, so doon mga po pumasok yung Fermax na pilit po na ipinipilit sa akin ng kuya ko, na akala ko nga is nininegosyo lang din ako. So nung na-realize ko na parang sabi ko, parang ito rin yung papatay sa akin, yung mga iniinom ko, kasi sinusuka ko na po yung mga maintenance ko, no? So 2016, naoperahan po ako ng gallbladder. So tinanggal po yung gallbladder ko kasi marami ng bato, kasi emergency na po ako noon and na-RCP procedure na ako. So 2018, akala ko pag wala ng gallbladder, hindi na ako magkakaroon ng gallstone. So 2016 to para sa bago, wala pa pong Fermax noon, no? 2017 meron na. Pero hindi pa rin nga ako naniniwala kahit in-offer ng kuya ko. So 2018, naulit po na na-ERCP procedure ako. So tinanggal yung bato ulit sa magitan ng ERCP procedure. Yun po yung idinadaan sa bunganga, sa bibig, pinapasok yung para dukutin sa bile duct, sa po. So ganun po yung, kumbaga, bugbog na po ako ng medical, ang dami ko nang nagastos. Sobra-sobra na. Pero hindi naman po na-improve yung health ko at lalong parang nagiging hopeless na rin po ako. Kasi sabi pa nga nung doctor sa lungs naman, nung 2012, tatapiasan daw po yung lungs ko. So ganun, ang dami na nilang nung operahan naman ako sa gallbladder, sabi pwede daw na pagising ko, nakatubo na lang ako. In short po, parang talagang traumatized ako sa nangyari sa akin, na trauma po ako kasi unang-una laki ng gastos, tapos iba na po talaga yung tsura ko noon kung makikita nyo, kasi may before and after naman ako. So yun po, nung pandemic, doon po ako nag-start na gumamit kasi sinubok din po kami ng COVID, kami ng anak ko, no? Syempre takot lahat lumabas. Wala akong ibang choice. Kasi kami lang po mag-iina lagi sa bahay kasi yung asawa ko po is seaman, laging wala. So sabi ko, mas may stress ako kung sa mga nangyari. Alam naman, aware tayo doon sa COVID time natin. So in short po, ang ginawa ko lang, talagang naniwala, pinahit, kahit kahit maubos. Tsaka yung mga natural na iniinom, mga luya, mga ganyan po. Talagang i-mindset ko yung sarili ko na sa halaman, sa gulay, sa puno, sa prutas, sa gulay, sa tubig, sa mga, yun po. At sinabayan ko po talaga, gamit po ng Fermax. So, ang anak ko, natulungan yung scoliosis, yung anak kong may allergy rhinitis, na madalas po lagi ding may mga sapedya nila. Simula po ng pandemic, hindi na po sila nakakabalik sa doktor talaga. Totoo po yan. Kasi yung bunso ko, kaya naging Fermax kids na po. Until now, na siya, 8 years old na siya ngayon. So, yun po, sabi ko nga, buti na lang pinipilit din ako ng kapatid ko na gumamit, no? Kasi kung hindi ko alam kung saan din inabot yung health namin tsaka yung anak ko. So, yun nga po, talagang kailangan po gumamit talaga tayo. Kahit sabihin natin, marami tayong napapakinggan na mga, kasi kahit i-search po natin yan, ang dami po dyan lalabas na mga testimony. So, ang kasi dyan is, to see is to believe, or paano ka maniniwala kung ikaw mismo di ka gagamit. So, ganun lang naman po yung bottom line yan. Try. Sa mga hindi pa po nakakasubo. Share para po mas marami pang matulungan. So, yun po muna. Thank you for inviting me to share, Ma'am She. Ayan. Thank you so much, Ma'am. Narinig, Ma'am. Thank you po. Ma'am, thank you so much po. Ma'am, gusto po namin batiin si Ma'am. Bukas po birthday niya. Happy birthday po. Happy
Happy birthday, Ma'am Franz. Happy Advance. birthday, Ma'am Franz! Thank you. Salamat Happy po. birthday. So, tawagin na po natin ang ating ang ating naman pong last speaker na andyan pa po ba si Sir Gerald? Oo. Sir Je, hello po. Hello po, Sir Je. Yes. Sir Je, tingin naman po ng konting inspirational talk Okay. message. Okay bang audio ko? Loud and clear? Okay, Okay sir. naman po, Lang- sir. Yes po, Yun. okay. Anyway, congratulations. sir. Before, yeah. Happy birthday kay Franz. Thank you sa treat last time sa office. Napakasarap ng palabok. Anyway, congratulations. Maraming bumabate sa grupo nyo. Thank you for the leadership of Coach Annie, yan, Coach Glenda, and yung mga co-host natin, yan, si Ma'am Cheryl Atanasia, mga testimonies, amazing. Ako, believe na ako sa Firmax, pero yung mga stories talaga na-amaze pa rin ako. Talagang, sabi ko nga just to know this product is a blessing. Anyway, sa leadership naman, talagang kitang-kita natin the power of stories. Actually, istorya pa lang ni Annie, paano siya naging member sa RF3. Sabi ko nga, borrow strength from their story. Kasi kung nakaya ni Annie, siya yung nag-lead siya yung initiate nitong Zoom tonight and inopen sa RF3. Thank you for that generosity. Anyway, yung story ni Annie, makwento ko lang din po to inspire you. Kung nakaya po ni Annie, wala po tayong excuses na hindi po natin makakaya ang RF3. Kwento ko lang din po si Annie po is an OFW. Yan po ang medyo malungkot po sa buhay po ng mga Pilipino. Iwanan ng pamilya just to earn, to become, to provide. Yan po karamihan po sa Pilipino. Yan po ang kalagayan, malungkot pero katotohanan. Isa po si Annie sa ganyan situation. And then, kasamang palad po, napunta niyang bansa is yung Syria, magulo. Napabalik po siya rito ng wala. So, doon po na-share po sa kanya itong istorya po ng RF3 about Firmax nang walang-wala. And that's pandemic time. At may sakit na po siya. Wala lang pong time ngayon. Actually, story din po ni Annie about product is napakaganda rin. So, dalawa pong story niya about product and business. May sakit po siya that time, natulungan po ng product, and then wala po siyang pera. Wala po siyang pera, paano, alam po natin yung paano ang presyo ng product natin, paano maging member. Pero Hello, Coach. Mukhang nawala yung internet ni Sir. marunong mag-Zoom. Hindi po siya marunong mag-Zoom. Doon po papasok ang role po ng sponsor. Yan po si Ramon, si Coach Ramon at si Coach Franz. Yan po ang sponsor niya. As a sponsor is believing on them more than they believe on themselves. Si Anne at that time is wala pong tiwala, but her sponsor yan si Franz, believe on her na kaya niya. Tinuruan po siya, hindi ako marunong mag-Zoom, kaya mo yan. Wala akong pera, gagawa natin ng paraan. So tinuruan po siya paano mag-Zoom. And through Zoom po, like ito po, imagine ginagawa natin ngayon. Hindi marunong mag-Zoom, walang cellphone, siya po ang nag-initiate tonight Zoom. So to make a long story short, in a matter of short period of time, nag-executive po siya, nag-build po siya ng malaking grupo, gumanda negosyo, napagawa niya po yung awardee na po, one of our advisory council, isa po sa mga haligi ngayon po ng RT World Philippines. So amazing po ang story niya po na siguro po kayo, mas mapalad po kayo, baka nag-negative thinking kayo na wala kayong ganito, wala kayong ganyan. Imagine po nung nag-start po si Annie, OFW, galing sa gera, umuwi po ng walang passport, uwi niya lang po talaga yung suot niya. At natagpuan ng RT ng walang-wala, nangutang lang. Right now po, she is a leader and ang future niya po is napakaganda. So,
Ang message ko lang po, thank you to the leadership of this team led by Coach Annie, and of course their sponsors, si Glenda, si Franz, and si Coach Ramon, and to all her leaders, si Athanasia, yung mga nabigyan po ng testimony, si Sherin, si Winnie. So napakalaking bagay po ng team na ginagawa nyo. And then work duplication, open po itong meeting na to for all, for everything, for all the team. And yung nga po, we work as a team, meaning we work as a brothers and sisters, one family sa RF3. We will not, wala po tayong talangka mentality. Once, every success of one is the success of everybody. So yun po, tulungan po tayo, and meron po tayong tinatawag na karma. Pag gumawa ka ng maganda, nakatulong ka, hindi ka maramot, and you're not greedy, the blessing, talaga pong bubuhos po yan. So, again, congratulations, Coach Anit, and to your team. Back to you, Ma'am Glenda, Coach Annie, and Ma'am Rosalie. Sir, thank you so much po sa napakaganda. Ano po. Salamat po ng sobra. Inspirasyon ka po namin, sir. Isa po si sir sa magiging sa company, Crown Manager. Malapit na po yan. Congratulations advance po. Sa ating po mga co-host, maraming salamat po. Tapos na po ang ating testimony ngayon. Lahat po nakapagbigay po ng magandang mensahe. Ma'am Glenda, ano pong nyo? May mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig? Salamat po sa lahat ng mga umattend dito sa ating storytelling about Formax. Congratulations po sa inyong lahat dahil talaga po napakaganda ng product na ito, at masaya po kami nakapag-share kami dahil dun po kami nakakatulong sa iba. Maaring hindi pa sa inyo ngayon, maaring sa mga susunod o sa mga kakilala nyo o sa mahal nyo sa buhay ang pwedeng matulungan ng Formax. At least narinig nyo po yung mga iba't ibang kwento na testimony about Formax. Yan po. Salamat po. Thank you, Ma'am Glenn. Ma'am She, ang aking pinsan na sa tamang panahon at sa tamang oras, naniwala siya. Kaya andito na siya ngayon. Dito na, pag nagtanim ka ng mabuti, kabutihan ng sukli. Yan na po yung nangyayari sa amin ni Insan Ani. Ayan na. Thank you so much, Insan, Coach Ann. Siya po yung nagpautang sa akin para po makapasok ako sa RF3. Kaya hindi po pwedeng ako lang nasa RF3. Dalawa kami. Ma'am Rosalie, pahingin naman po ng isang magandang mensahe, last message po sa lahat. Hello, ayan, thank you very much sa opportunity na ito. Maraming salamat din po doon sa nag-join. Salamat sa pakikinig. Kung hindi pa po naka-join, mag-join kayo, then let's spread the good news. Sa pamamagitan po ng RF3 World at ng Formax 3, makatulong tayo sa kapwa natin. Higit sa lahat, maging emergency tool, no? Jar in a bottle, ang Formax 3 para sa ating pamilya. Maraming salamat po. Thank you so much po. So, congratulations po sa lahat. Sa mga bago lang po ngayon na nakapakinig, balikan nyo po yung mga nag-invite po sa inyo. Kung nais po nyong mag-try, pag-guide po kayo sa kanila para po masubukan nyo po at maumpisahan po ninyo ang paggamit ng Formax 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, hindi lang po ito ang una nating pagkikita. Sa mga susunod po naming Zoom, sana samahan pa rin po kami. God bless everyone. Thank you. God bless. Thank you so much.